Ka-Express, habang umiinit ang usapan tungkol sa posibleng pagbabalik ni Kai Soto sa NBA Summer League ngayong 2026, isang mas malaking tanong ang bumabalot sa Gilas Pilipinas. Posible bang pagsabayin ni Kai ang NBA Summer League at ang FIBA July window? Sa unang tingin, parang imposibleng mission ito. Ang NBA Summer League ay karaniwang ginaganap sa unang kahalahati ng July, kung saan nagsasagawa ng training camp, practices, at sunod-sunod na laro ang mga NBA teams upang suriin ang kanilang mga prospects. Ito rin ang pinakamahalagang pagkakataon para sa isang player na naghahabol ng NBA contract. Ngunit para kay Kai, iba ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat nitong 2026, determinado siyang muling habulin ang kanyang NBA dream at may mga indikasyong maaaring makakuha siya ng Summer League opportunity. Kasabay nito, target din siyang makabalik sa Gilas Pilipinas matapos ang kanyang injury recovery at inaasahang maging available sa mga susunod na FIBA windows. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na naharap si Kai sa ganitong dilemma. Noong 2022 and 2023, ilang beses nang nagbanggaan ang Summer League schedules and international commitments. Sa katunayan, naging malaking usapin noon kung NBA exposure ba or national team duty ang dapat unahin. Ngayon, habang papalapit ang July, may lumalabas na posibilidad na hindi kailangang mamili si Kai. Kung tama ang timing ng Summer League assignment, training camp schedule at FIBA commitments, may maliit ngunit tunay na tsansa na makapaglaro siya sa pareho. At kung mangyari iyon, hindi lang NBA ang magugulat. Pati Gilas Pilipinas ay magkakaroon ng napakalaking panalo. Kung titingnan natin ng mabuti ang sitwasyon, may isang mahalagang detalye na nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipinong gustong makita si Kai Soto sa Summer League at sa Gilas Pilipinas sa parehong buwan. Hindi pareho-pareho ang Summer League schedule ng bawat manlalaro. Kapag ang isang player ay hindi kabilang sa pangunahing rotation ng isang Summer League team, madalas ay hindi niya kailangang manatili hanggang sa pinakahuling araw ng torneo. May mga pagkakataong pagkatapos ng evaluation period ay maaari nang i-release o payagang umalis ang isang player depende sa usapan sa pagitan ng kampo ng atleta at ng koponan. Yan ang dahilan kung bakit may ilang basketball observers na naniniwalang posible pa rin magkakaroon ng kompromiso. Kung halimbawa ay makapasok si Kai sa Summer League roster ng isang NBA team, maaari niyang gamitin ang unang bahagi ng July upang magpakitang gila sa scouts and executives. Pagkatapos nito, maaari siyang lumipad upang sumama sa Gilas kung hindi na siya kailangan sa natitirang bahagi ng Summer League campaign. Hindi ito garantisado, pero posible. At mahalagang tandaan na para sa NBA teams, ang pangunahing layunin ng Summer League ay evaluation. Hindi ito regular season, hindi ito playoffs. Kapag nakuha na ng isang koponan ang impormasyong kailangan nila tungkol sa isang prospect, madalas ay natatapos na rin ang pangunahing layunin ng kaniyang pagsali. May isa pang magandang balita para sa Gilas. Ayon sa mga ulat, ang unang bahagi ng 2026, hindi ang kanyang Japanese club team ang humahadlang sa kanyang national team participation. Sa katunayan, lumabas pa ang impormasyon na wala umanong issue mula sa kanyang B-League side pagdating sa paglalaro para sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung may magiging conflict man, mas malamang na manggaling ito sa NBA opportunity kaysa sa kanyang professional club obligations. At dito nagiging mas interesante ang sitwasyon. Kung makakuha si Kai ng Summer League invitation at maglaro ng mahusay sa unang mga laro, maaari siyang makakuha ng training camp invite or Exhibit 10 contract discussions mula sa NBA teams. Ngunit kung maayos ang komunikasyon ng kanyang kampo at ng Samahang Basketball ng Pilipinas, hindi imposible ang isang setup kung saan makakatulong siya sa Gilas habang ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang NBA pursuit. Sa madaling salita, hindi ito simpleng NBA or Gilas. Maaaring ang tunay na tanong ay, paano pagsasabayin ang dalawang pangarap? Dahil sa puntong ito ng kanyang career, hindi lamang NBA contract ang nakataya. Nakataya rin ang tsansa ng Gilas Pilipinas na magkakaroon ng isang 7'3" rim protector laban sa mga higante ng New Zealand at Australia. At kung may isang bagay na paulit-ulit nang ipinakita ni Kai Soto sa kanyang buong basketball journey, iyon ay ang kanyang kakayahang humanap ng paraan kahit sa mga sitwasyong mukhang imposibleng pagsabayin. Ang tanong ngayon, makakahanap ba siya ng paraan para manalo ang NBA Dream at ang Gilas Dream sa iisang July? Ngunit habang maraming fans ang umaasang makikita si Kai Soto sa parehong NBA Summer League at FIBA July window, may isang mahalagang realidad na hindi dapat kalimutan. Hindi lamang schedule ang kalaban dito, pati katawan ni Kai. Matapos ang kanyang ACL injury noong 2025,
naging maingat ang kanyang kampo sa paghawak sa kanyang workload. Ang pangunahing layunin ngayon ay hindi lamang makabalik sa laro, kundi manatiling malusog habang hinahabol ang pinakamalaking oportunidad ng kanyang karera. Kaya kung magkakaroon man ng pagkakataong pagsabayin ang Summer League at Gilas duties, siguradong dadaan ito sa masusing pag-aaral ng kanyang medical team, trainers at management. Sa kabilang banda, may dahilan din kung bakit maaaring paboran ng Gilas ang ganitong setup. Sa kasalukuyang pool ng national team, meron ng mga veteranong big men tulad ni Junmar Fajardo at AJ Adu na maaaring magdala ng front court load kung sakaling limitado ang availability ni Kai. Ibig sabihin, hindi kinakailangang maglaro si Kai ng mabibigat na minuto sa bawat laro ng July window. Kung maayos ang plano, maaari siyang gamitin sa mga particular na sitwasyon kung saan pinaka-epektibo ang kanyang rim protection, shot blocking at floor spacing. At dito pumapasok ang pinakamalaking strategic advantage. Kung makakapaglaro si Kai sa Summer League bago ang FIBA window, papasok siya sa national team na galing mismo sa NBA level competition. Araw-araw siyang kaharap sa mga NBA prospects, first-round picks at elite young talents. Para sa isang player na naghahabol ng NBA contract, napakahalaga ng exposure na iyon. Para naman sa Gilas, para itong libreng upgrade. Sa halip na manggaling sa off-season training lamang, dadating si Kai na galing sa pinakamataas na antas ng preseason competition sa basketball world. Ngunit may isa pang posibilidad na mas kapanapanawik. Paano kung maglaro ng mahusay si Kai sa Summer League? Pag nangyari iyan, maaari magkaroon ng mas malaking usapan tungkol sa NBA training camp invites, two-way opportunities, or exhibit 10 deals. At dito maaaring maging mas komplikado ang sitwasyon. Dahil habang mahalaga ang July window para sa Gilas, alam din ng lahat na ang makakuha ng NBA contract ay isang pagkakataong minsan lang dumating sa isang career. Kaya kung umabot sa puntong kailangang mamili, malamang nauunahin ng kanyang kampo ang oportunidad na magbukas ng pintuan papunta sa NBA regular season. Ngunit sa ngayon, wala pang indikasyon na kailangan niyang mamili. Sa katunayan, kung pagbabatayan ang kanyang karaniwang kalendar ng basketball, may maliit ngunit makatotohanang window kung saan maaari makapaglaro siya sa Summer League at pagkatapos ay makahabol sa ilan sa mga activities ng Gilas Pilipinas. Kung walang injury setback at walang kontratang agad na pipigil sa kanya, mas posible ngayon kaysa noong mga nakaraang taon na makita natin si Kai Sotto na parehong nagsusuot ng NBA Summer League jersey at ng Gilas Pilipinas jersey sa loob ng iisang buwan. At kung mangyari yon, hindi lamang si Kai ang mananalo. Panalo rin ang NBA Dream. Panalo rin ang Gilas Pilipinas. At higit sa lahat, panalo ang milyon-milyong Pilipinong patuloy na naniniwala na ang 7'3" giant wall sa Pilipinas ay maaari pa rin gumawa ng kasaysayan sa pinakamalaking entablado ng basketball sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.